kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating channel para sa ilang minutong treasure marker analysis. Meron tayong natanggap ditong video classic marker. Ito ang spokes, symbols for gold. At atin niya mamaya tatalakayin. Bago tayo mag-umpisa, shout out muna tayo. At sa mga bago pa lamang ngayon nakapagbukas ng channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated. Alright, shout out muna tayo kina Joseph Sarion, kay Rogelio Cortez, kay Raging Diaries Intensity. Shout out din kay Desiderio Lamsin, Julie Vimuso, kay Sir 196, Richie Sipada, Dennis Mordino, kay Nelpi Kulyamar. Shout out kay user ZR9, kay Fermin Makasling. Shout out kay Pisio Himintiza, Edgar Lagarto, Sans TV, kay Nicole Daihop, Edgar Cuervo, kay Yuji Suke, Gwinhana Lumayno, Joseph Emperio, and lastly shout out kay Babson Habilon, Lito Taborada, Elmer Luzano, at kay Kinabuhing Probinsyano. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. At narito ang video na padala sa atin. Atin muna panoorin at pakinggan ang mga kwento ng ating mga katiyats na narito. Magandang mga markers din ang nakalagay sa mga bato. May lamang mga parang dinurog din na buti ano niya. Pero maraming laman. Maraming guhit. Ito 12 ang guhit eh. Yan. Oh, 12. 12 ba yan? Oh, binilang ko eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ah, mayroon pa pala. Pero mayroong ano, star sa gitna, parang X. May X din dyan ah. Sa Tapos, ito ang pinaka-direksyon. Ito B-shape. Ito naman X. B-shape din. Ito naman F, parang F. Ito ang X. Tapos ito naman X din. Ano ibig sabihin ka X? Ano yan? Yung parang pinaka-point niya. X, madalas X. Tapos ito. Check yung isa, kabila. X. Tapos star. Magkasunod yung star na. Bali, ilan ang star dyan? May isa pa dyan eh. Ayun o. So, Ayan, yung isang star. Yan ang pinaka... ay, parang tinagpi itong ano niya oh. malinaw Oh, na pagkakagawa ng star. parang Ayan. tinagpi oh. Ang hugis ng bato ay parang ano, hindi maintindihan. Ngayon, yan lang ang dinrawingan. Yan lang may drawing. Ayun naman, yung sa baba niya, kalahati buhos, kalahati plain. Ayan yung bato na yun. So, mamaya ako nagamitin kumpas. Tingnan. Aba, kalalim na pala to. Ay, ayan kasi uka hoy. Kaya diyan kami nagbuta. Oo. Wala kayo nakuhang gamit dyan. Wala. Puro bato lang daw sabi tatay. Oo nga, uka yan. Aba, ito yung ano, ito yung ano. Bugan-bugan. Ay, hindi, may ano, Hindi. kala ko ba, may tigi lang pala. Bugos. Sakit ah, may tigi, kill. So, Ayo, tigi na. Oh. tigi yan. Ito, parang buhos. Parang ibang man eh. Nakita nga na. Matagal mo na palang alam yan. Ba't takot alam? Matagal na itong ano namin ni Arnold.
Okay, welcome back mga katiyats. Napaka-classic ng mga markers na narito. Katulad nito, spokes. Merong spoke sign at merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tama ang ating katiyats. 12 ka sunrise or spokes ang narito. So, ito yung nagsimbolo ng sun. So, therefore, sun is east. Kaya ang mga spokes, karamihan ay east ang pupuntahan. Okay, ang father ko, kaibigan niya ay nakakuha sa ganitong spokes. Kaya noon pa man ay ito na palagi ang aking pag-decode ng spokes kasi ganun ang pagkakuha. Going east, ito maganda, may arrow sa gitna. Ito meron na siyang ayan, no, arrow. So papunta talaga siya doon. So kung ano man yung direksyon dyan, kung yan ay east, well, maganda kasi perfect na east talaga ang kanyang pupuntahan. Ngayon 12 rays means 12 kahakbang, 12 meters or 12 yards. So nasa 12, kung hindi man meters ay yards, kunti lang ang diferensya niyan. So meter and yards, hakbang lang kayo ng 12 kahakbang, and then pagdating sa 12, lahat ng yan ay papunta sa east. Ang inyong mga hakbang ay east ang inyong punteriya, mga katiyats. So 12 lang kahakbang. Ngayon, para makasigurado ay mag plus and minus kayo. So minus dito 1 meter, plus sa kanan 1 meter din. So 11 to 13 meters na ngayon ang distansya. So ang hukay dito ay 11-13, pahaba na yan. Ganyan mga katits. Napaka dali lang kung gano'n na kahulugan na going east ang mga spokes. Yan kasi ang nakuha sa kaibigan ng aking ama noon, 1980s. Ang pag-track sa ganyang symbol ay going east. Kaya yung spoke sign. Ang bato na nandyan ay napakagandang mga marka ng ang nandyan. Pero merong nagdagdag dyan. Lalo na yung star, parang dinagdag lang. Kasi ang star sign, ito, ay kahit bata marunong mag-drawing ng stars. Pero ang kahulugan ng stars sa treasure codes, lalo na ito'y tatlo, it means 3-star general. Pero mayroong ding star na mayroong mga ganyan-ganyan. Yung star na parang may mga guhit-guhit, yan yung delikadong star kasi yan ay bomba. Ngunit dito wala akong nakitang mga guhit ng star. So 3 star ito, nasa kabilang bato ang isa. So ibig sabihin ay general treasure ang nariyan. Ngayon dahil pinalibot yan sa bato, nagaganyan kasi yan. Ito yung bato, narito yung 2 star na nakita natin. Merong pangatlo niyan dito sa likuran. Kung nakita niyo yung video kanina, ay nasa likod ng bato ang pangatlong star. So ibig sabihin nakapalibot siya. So ano bang ibig sabihin, ba't napalibot ng star? So pwedeng nasa loob nitong bato ang item, kasi malaking bato yan. So pwedeng may laman yan. Kaya gawin nyo, lalo na yung sabi kanina ni Katiats ay tinagpi daw, merong tinagpi. Kung tinagpi yan, kung semento yan, yan ay butas na sinara. At kung buksan nyo ito, ay may makita kayong treasure box sa loob, or jewelries or supot. Kaya yun ang gawin nyo mga Katiats. Kuha kayo ng maso, pupugin nyo yung star na parang tinagpi lang. Ito, sign ito na merong item. Ngayon ang item dyan, kung wala sa loob ng bato, ay
merong isa sa malayo yung tinuturo ng spokes ng sun. Itong nasa loob ng bato ay small deposit. Okay, so yan yung star. Meron akong nakita dyan na parang plus ito. Ito ay direksyon ito ng compass. Ngayon malaman nyo ito kung legit ito. Itong narito, itong arrow na ito, ito ang north. Ngayon, pag dala kayo ng compass, kapag north ito, itong may arrow, at south itong parang letter T, well, yan ay tumpak at yan ay legit sign ng treasure. Ang may laman dyan ay ang north, ito yung east, mayroong plus. Alam niyo ba kung bakit nilagyan niya ng plus? Okay, yan ang may mga laman. At ang plus ay distansya. So, ang west at east, ito yung west dito, ito yung east. Yan ang may mga laman. Ngayon, bakit nilagyan ng plus? Kasi ang plus ay ju sa kanji at ang ju ay equals 10. So, pwede kayong maghakbang ng 10 papunta sa west at papunta rin sa east. Kaya dalhan nyo ng kompas yan. At kapag eksakto ito ng mga direksyon na ito yung norte at ito yung south, so jackpot na ito. Kapag nagtugma yan sa kompas na ganyan, ay hindi yan gawa-gawa na sign, kundi yan ay legit. At dahil legit, merong dalawa o tatlo itong parang T, treasure din yan. So pwedeng merong triangulation of treasure sa 7 pala ito. Itong south ay 7, yan yung T, nagaganyan. Shichi 7. So ito na, kuha na natin itong mga katits. Ito, punta kayo ng south in 7 meters or yards. Ang east and west ay 10 meters. Mas malayo ang puntahan nyo sa east and west. 10 meters ang east and west at doon kayo sa ika 10 meters mag-test dig. Nandoon ang item. Ito yung sabi ng itong layout dito. At sa south ay narito itong shichi na marka, itong parang T. So 7 yan. So 7 meters papuntang south. At kung nakita nyo, triangulation yan mga katiyats. At dahil triangulation, ito ay legit marker. So nagaganyan yan. Ayan o. So eksaktong-eksakto talaga siya. Ngayon itong tinuro ko na north, itong dulo, ito yung north. Kung talagang north yan, 100% na makuha nyo yan. Sa tatlong tinuro ko, east, west, and south. At meron na kasing mga nakalagay na distansya, itong plus at parang T, which is shichi. Ang shichi ay 7. Okay, napakaganda na ano niyan, na na-decode natin. Kung hapon ang gumawa niyan, ay kuhang-kuha na natin yan. Swerte na kayo dyan. Atin muna yan lagpasan. Dito muna tayo sa isa. Ito, narito sa itaas yung kanina, nakaganyan, no? South pala yan eh. Oh, S pala yan sa malayo. Tingnan, ito ay plus. Okay. At dito nakita nyo ay merong X at merong parang T. Ayan, nagaganyan. Parang may dot din sa taas. Ito ay may dot din. So X ay nagsasabi na merong target.
So target ng X, kung saan nakalagay yan, doon ang target. Kaya sa palagay ko dito ay meron talagang laman ang bato. Ito ay under to na sign, under. Lalo na merong dot dyan. So under yan. So target under ang kahulugan nito. Target under ang dalawang sign na yan. So pwedeng maghukay dyan under the rock. Pero unahin nyo yung nakatagpi na sabi, butasin nyo yun. At kapag may butas yan, automatic merong laman. So itong sa itaas, ganito yan. Kung ating yan i-extend, ito ang 7 meters distance. So hukay kayo dito sa ika-7. Ngayon itong east and west, papunta doon, yan ay 10 or 10. Kaya pagdating sa ika-10, hukay. Hukay din, tesdig ng 3 meters or 2. Okay. Kung yan talaga ay gawa ng hapon, meron talaga kayong makukuha diyan, mga ka-TH. Okay, tingnan natin ito. Ito malalim ito kapag mga J tunnels or J symbols, ito. Mga malalim yan na mga na tunnel. At islanting yan. Nakita nyo, may wire pa dito sa gilid. Ang Y ay yan ay nagpo-point papunta rito. Ang J ay ganun din. Papunta rin siya dito. Merong arrowhead yata to sa ibabaw. Nakaganyan. Papunta diyan. Itong guhit na malaki, yan ay 1 or 10. Kung hindi yan 1 meter, yan ay 10. So punta kayo sa 1 meter and 10. 1 meter or 10 meters, pangalawang hukay 10, papuntang kanan or east. So yan ang kanyang kahulugan. Pero ang J ay malalim yan. Ang meron akong J symbol na mapa ay 14 meters vertical. Ang mga entrance nito ay malapit sa kahoy kapag J. So hanapin nyo diyan ang example. Ito yung old tree na siguro patay na ngayon. Galing sa old tree, mga 7 meters lang yan, ay mayroong malapad na bato na may marka na J. Baka ito na yan. At yan maghukay mismo sa J. Sa bato, sa baba ng bato, dyan ang entrance. At ang lalim ng vertical niyan ay 14 meters. So malalim talaga siya na vertical, 14 ito. Pero pagdating sa 14 ay mayroon ng hagdan na nakaslant ng around 45 degrees. So 45 degrees na hagdan ito. At sa dulo niyan, doon yung matagpuan ng bunker. So ang layo ng hagdan ay nasa 20 meters ang haba ng hagdan. So 14 plus 20 is 34 meters lahat ang hukay nyo. So 34. Okay, kung merong kahoy ito mga katits, itong bato na ito mismo, itong may J, kapag may katabihan na kahoy na centennial tree, diyan na kayo mismo maghukay sa baba ng bato na yan. Ang bato na yan ang nagtakip, ang nakalagay sa ibabaw. Katulad nito, nakalagay sa ibabaw, yan yung bato na yan. At sa baba niyan ang backfill na lupa at malambot lang yan. Ano, pag natanggal nyo lahat ng backfill, tatambad sa inyong hagdan. Tinakpan din ito ng bato. Pag tanggal nyo ng bato, makikita nyo yung hagdan. At hindi na yan backfill, hagdan talaga yan. Nagawa sa bato. Okay, napakagandang mga markers nito. Kung ito hindi gawa-gawa ng mga tao dyan, ito ay legit, therefore ay jackpot kayo dyan. Ito item to, treasure on the spot. Nandito yung arrow na gaganyan. Ito may rin, may slice. At binunggo niya itong isang bato rito. Pero ito, ang tinuturo niya ay ito. So
So dito kayo, yan, ito na arrow 4 meters yan. Karamihan ng ganyan na klaseng arrow 4 meters. Dito kayo punta sa southeast. So southeast dito. So 4 meters lang, testing kayo galing sa mata. Okay, maganda rin ito na sign. Yung arrow na mga nakaganyan, 4 meters yan ang layo sa mga nakuha. At giveaway yan. Yan ang maganda, mababaw yan. Nasa 4 to 5 meters. Okay, so yan lang mga katits. Ako'y magpaalam na. God bless you all. Sana isurtihin kayo dyan sa gabay ng ating kakilang tagapaglikha.